Dahil porke walang Diyos, si Digong. Mininda tayo. Sige, Digong. Oh, anong gusto nyo? Si Digong, na walang Diyos, ang dami niyang pinatay. Oh, tumatawa ka? Tawang ano? Totoo naman na. Ah, bakit? Okay yun. Sabi niya yung kanyang mga kontra droga, okay yan, pero nagmalabis siya. Tingnan mo yung mga pulis niya. Pinagpapatay, hindi magpatay kung walang droga. Mismong pulis. Kukunin yung mga sino ba yung mga salarin sa droga na isang naghahanap buhay lang, ngayon droga dahil para lang makakain. Eh siyempre, hindi kaya ng isang pulis na magpumatay ng dugo, so magte-take siya ng droga. So pinatay niya yung tao. Dahil utos ng gobyerno yung tukang na malabis siya doon. Mali! Tama yung kanyang layunin, pero mali ang kanyang sistema. Buhay yan! O, ngayon, Digong, magpakulong ka. Di ba sabi mo, magpakulong ka? Eh, bakit hindi mo gawin ngayon? Takot ka? Ha? Takot ka magpakulong? Di ba nung sinasabi mo na sa kapangyarihan? Sige, matanda naman ako. O sige, ikulong niyo ako. Ay, bakit ngayon ayaw magpakulong? Gusto mo mag-destabilization? Dahil mawala ang lahat? Sa ICC na yan? Hindi ka ikukulong? Ano kahilo? Pero sa Diyos, makukulong ka. Buhay yan! Kahit mahirap, kahit na nagtrabaho yan sa droga. Runner. O ano yung tawag yan? Nagpapaano? Ha? Anong tawag yan? Pusher. Eh mahirap pa yan sa daga. Kaya nga kumapit yan. Dahil mahirap ang bansa ninyo. Very poor ang bansa ninyo. Siyempre, ang taong Pilipino, pag gutom na, kumakalam ng sikmura, kakapit na sa patalim. Anong ginawa ni Digong? Uutusan niya yung mga pulis niyang tunghang, patayin yan. Eh, siyempre, yung pulis, may konsensya, mag-take ng droga, patayin niya. Kasi, siyempre, mag-take ng droga, walang baliwala sa iyo yung dugo. Tama ba yun? Oh. Nagtagumpay ba siya? Ngayon, takot siya makulong? Because of the ICC, ngayon, biniblame niya si BBM. Takot siya. Gusto niya mag-stab. Mag-stabilization para mawala lahat. Loko-loko ka pala eh. Loko-loko ka. Hindi ka magtatagumpay dahil marami kang pananagutan. Kaya nga ikaw, tumahimik ka, Digong. Ang gagawin mo ngayon, magdasal para patawarin ng Diyos ang mga kasalanan mo. Magdasal ka na ilang panahon na lamang ang buhay mo. Manahimik ka, Digong. Ilang buwan na lang, o ilang buwan, ewan ko, buwan, o taon ng buhay mo. Gagawin mo ngayon, manahimik at magdasal, humingi ng tawad sa Diyos sa pinagagawa mo. Nung ikaw nasa kapangyarihan, tukhang na yan. Tapos i-blame mo, ibabali mo kay BBM, dahil si BBM may droga, o itinuturo mo na isang kamay mo, pero yung isang daliri mo, ay isang ay nakaturo sa'yo. Loko-loko, ano yan? Lokohan? May pananagutan ka, Digong. Kaya gusto mo, alisin si BBM dahil para mawala ang lahat. Hindi ka makulong. No! Sa Diyos, malaki ang kasalanan mo. Dahil ilan niyang pinapatay mo. Dahil yun sa iyong project na tunghang. Tukhang. Ano yun? Tukhang. Oh. Baka yung mga pulis na yan, nagmalabis sila. Pinatay nila na walang kalaban-laban yung tao. Makatwiran ba yun na naging pusir po ako dahil wala kaming makain. Kumapit lang po kami sa patalim. Papatayin mo? Dahil naging pusir siya. Kasalanan ba niyang pusir niya? Hindi kumain lang yung mga anak niya? Papatayin mo? Tapos ngayon, sinasamba niyo si Digong? Ina-idolatry niyo si Digong? Loko-loko ka pala eh. Etong mabuting tao si BBM. Sinasabi mo, hinusgahan mo na, anong tawag niya? Yang drug addict? O sino yun nagsasalita na yun? Sino yun nagpaparatag? Siya yun. Huwag kang maghatol, huwag kang maghusga, dahil sa paghuhusga mo, ikaw yan. Ikaw ang naging drogi
naging droga ka. Drogista ka. Pero nagbago ka. Kaya alam mo ang bunga ng droga. Masama sa tao. Pero sinubukan mo, Digong. Naging droga ka. Para malaman mo kung anong effect sa katawan. Masama. Masama pala. Ngayon ay sa gobyerno ka na. Makapangyarihan ka na sa Malacanang. So, ang ginawa mo, lahat ng mga pusher, mga gumagamit ng droga, patayin. Pero yung mga producer, yung mga fish, yung mga malaking isda, inchik, kampante, kasi si Digong inchik man yan eh. So protektahan tayo ni Digong dahil si Digong pro-inchik yan. Sino yung mga landlord ng droga? Di ba inchik? Ano kayo bang pangluloko nyo? Chinese. Sino yung pumapasok dito ng malalaking mga drug lord ng droga? Di ba inchik? Protektahan ni Digong yan. Dahil si Digong pro-inchik. Wala si Diyos. Don't believe in God. Mula ngayong araw na ito, humingi ka ng tawad sa Ama. Kasi, malapit ka na ang kamatayan sa'yo. Aalisin talaga ang buhay mo. Kung ikaw magiging sanhi at magiging dahilan ng kaguluhan ng bansang ito, you're against the will of God. Yes, bukas na din. Aalisin ang kaluluwa mo. Sino ako? Award me. Hanapin mo ako sa lahat ng banal na kasulatan. Sino ako? Masawil pa ako sa propeta. Di lang ako propeta, kundi makapangyarihan ako. Kayo tao. Kawawang-kawaway si Bibe. Kung ginawa niyang mga ganyan, below the belt. Ano yung tao? Ay, tawa-tawa lang yung tao. Humility. Takumbaba. Sasabihin niya yung mga hatol na, yung asawa mo, yung si Kaito, si Kaito. Ay, sige, bato nyo lahat yan. Totoo naman, that's human yun eh. Sino bang matuwid sa inyo lahat? Sino ba ang mabuti sa inyo? Sino ang inyong matuwid? Kasi iluklok mo dyan, yung babaeng galing Malacanang, speaker, sino pa ba dyan? Matuwid ba yan? Puro naman mga kurap yan. Wala naman matino sa inyo. Puro parehas naman kaya yung kasabihan, ang magnanakaw galit sa kanya, kapwa magnanakaw. Puro magnanakaw yan eh. Greed of power. Agawan ng kapangyarihan. Yan ang tao. Human instinct yan. Ayaw nila na ikaw lang ang nagkukurap, ikaw lang gusto nila sila din. Kaya titirahin nila para bumagsak. Ano yun? Gusto nila sila rin. Kurap. Ganyan ang bansa niyo. Ganyan ang mindset ng mga Pilipino. Nasa iyan. Nandyan sa lower house at sa upper house. Sino yun? Lower at upper. Ano yan? Senado? Tapos yung Shacha ngayon, ayaw nilang approve sa Senado. Loko-loko ka pala eh. Hindi mo naintindihan. Takot sila na mawalan sila ng kapangyarihan. Talagang ganon ang mangyayari. Kaya ngayon, ngawa-ngawa sila. Puro silang ngawa. Inatigil man daw yung perma ng Chacha. Puro silang ngawa. Ano naman nalaman ko? Kahit pinatigan niyo yung Chacha na yan, maraming paraan ang Diyos. Marami kaming paraan. Hindi yan pinatigan, kundi pansamantalang ititigil. Pero, ano ba nakalaman? Bakit kayo nagpumipirma? Diyan sa initiative. Initiative? People's Initiative na yan. Upang mag-join session. Ang tawag yan, yung Constitution, yung Senado at yung, yun lang naman. Itong mga Senado, takot na takot. Kapangyarihan nila mula na, alibay lang nila yan, mga hindi naman sila nagmaang-maangan, matatalino sila. Ayaw lang nila amendahan. Pwede ba yun? Tapos na kayo mga senador. Darating ang panahon mo, wala naman din talaga kayo. Pag, anong tawag nito? Government parliamentary or
Anong tawag niyan? Anong tawag niyang gobyerno niyan? Yung federalismo. Doon din ang punta yan ni BBM. Ako ang nakakalam. Wala na nang perang pero no. Kaalisin na lang yun. Hayahin mo sila. Sweldo ng malalaki. Wala namang ang ginagawa. Kaya gano'n ang aking ano. Ayun. Sino yun nag-aam sa akin? O, kaya nga ako may vlogger ako eh. Kung ayaw ninyong maniwala, pwes. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga kung ano, ang kalooban ng Diyos sa bansa ninyo. Gera kayo ngayon, sa digmaan kayo, ilang araw na lang, didigmain na kayo. O ngayon, ngawa kayo ng ngawa! Ngawa kayo ng ngawa! Doon kaya ibabala kayo sa kanto ng kanyo ng inchi. Doon sa Philippine Sea. O, doon kayo mangawa! Bininda ni Duterte yung Sierra Madre. Kaya ang hirap sa inyo, Pilipino. Hirap sa inyo. Tao ka lang. You have nothing. You have nobody. Limitado yung isip mo. Wala kang kontrol. Di buhay mo nga, hindi mo hawak. Diyan, alupat bansa mo. Hawak ng Diyos yan ang bansa ninyo. Tama. Ngayon, nakala mo kung sino ka? Nagmamarunong? Tama na. Tumahimik na kayo. Mahimik na rin. Kasi tama na. Ano mang oras, gigirahin kayo ng inchik. O ngayon, anong gagawin niyo? Mag-away-away pa rin kayo habang nagdigmaan. Kayo nag-away-away, tapos nakakaya yung mga Amerikano, yung mga ibang bansa silang lumalaban sa inchik, tapos kayo magabagal. Kalokohan yan. Dahil mo, hindi kasi minumura yung bigas eh. Kaya watak ko kasi digong. Si digong ngayon. Oh. Kaya may timetable siya sa Egypt. Pasensya na yung ate mo at napalaki sa ating boses ko. Kasi mayroong spirito dyan. Nakikinig. Kayo na pa yung nakikinig. Kikinig yung kanina pa yun. Kasi wala siyang kausap eh. O lagi niya ito yung anta, ito lagi na no. Ayaw, nahagit ako ngayon. O nahagit niya ako ngayon. Dahil ako, hindi ko siya sasantos. Kayo, tatahimik lang kayo. Ayaw mo siya magdaldal. Ngayon. Ngawa ka na ngawa. O bukas makalawa didigmain na kayo ng West Philippines. Doon kayo mga Ganun din yung kapatid ko, ngawa na ngawa. Nilaban nila ako kay, daw ako, kampi daw ako kay Mark. Ako gusto niyo yung gira, wala kayo gira. May mga anak kayo eh. Ako, sa akin, wala akong anak. Liwa. Alam niyo, si Digong, in fairness, mabait, pero naman na sobra. Dahil takot siya. Nang simula nang ipasok yung ICC, malinaw na sinasabi ni BBM na hindi kami makikipag-ugnayan. At pabangiyon na nga, takot sila sa sarili nila. Kasi alam nila na hindi malinis ang gawa nila doon sa tokhang na yan. Meron talagang power. Parang binaliktad. Ngayon, international yan ang magano. Malalabas ng katunuan na meron siyang pananalita si Digong. Di magpakulong ka. Dahil, sabi mo nga, magpakulong ka dahil wala lang silbi, matanda ka na. Di magpakulong ka. Ngayon, nilalabanan mo si BBM, destabilization mo. Kalukuhan yan, sila ulo ka. Naghahanap ka pa ng damay. Ito ng mga Pilipino, uto-uto. Di nag-iisip. Naghanap pa ng damay yan si Digong. Di kayo, pag nakulong si Digong, sama kayo yung mga Digong ha. Magpakulong din kayo ha. Bakit hindi kayo magpakulong? Totoo naman may kasalanan siya eh. Nagpatay siya ng tao. Buti na lang kamo. Si BBM, mabuti tao.